Sigurado kayo, ipapa-aresto, ipapasuspenda kayo ni Kachis Escudero. Bakit? Ito yung balita dito eh. Nakikialam pa kayo. Kontratista ng mga maanumalyang flood control project kapag hindi po sumipot sa kanilang pagdinig. Ilang senador naman po ang kumpinsidong malawak ang sindikato sa mga flood control project at posibleng umunong nagsasabuatan ito po mga kontratista at ilang kongresista sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Yan Corvera sa balitang niya. Sila nakipag-konsulta kay Secretary John Vic, hindi matama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Boss na si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya nakatakong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aabuso. So, parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yan ang dahilan, hindi ko alam kung ano yung dahilan. Alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SILG. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gut nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga ilalabas na video. Grabe, ano? Ito na. Pinagtawa na ng mama. Kung gaano ka kabilis na promote, ganon din ang paglagpak mo. Sumobra pa sa pagkabilis. Ito yung mga pahayag dito sa balita. At meron pa nga sabi rito, yung ipapatawag sa hearing dito sa ginagawang investigasyon ayon dito kay Escudero. Anong hearing ito? Alam niyo naman yung mga maanumalya na usapin sa flood control. Di ba? Ipapa-aresto pag hindi sumipot. At anak ni Senador Marcoleta na si Paulo, anak ng pating. Like father, like son. Ganun kagaling, anak talaga. Anak. Mantakin nyo eh. Ibang klase talaga pag puro abogado kayo, no? No? Hindi nila kayang tibagin eh. Representative Marcoleta, pinaringgan ang House na huwag pagtakpan ang manumalyang flood control project. Kita nyo na. Anak talaga ng... Yan, mga dapat talagang namumuno sa bansang Pilipinas. Diba? Ito pa. Meron pang balita rito. Ano ito? Bibigyan? Posible umanong bigyan ng iba pang tungkulin sa gobyerno. What? Lokohan ba ito? Pagkatapos nyo bibigyan nyo ng magandang pwesto sa gobyerno. Wow. First time ever na tayo nakabalita ng ganitong bagay. Nirelieve na tapos iaangat pa. Ewan sa inyo. Ito pa. Reaksyon ng pagsiba kay Torre. Yan ang mga dapat yung malaman. Pasok natin to. 3 buwan lang mula nang umupo, tuluyan ng gumuho ang kapangyarihan ni General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Noong ika-26 ng Agosto, pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kautusan ng kanyang agarang pagpapatalsik. Sa opisyal na dokumento, walang nakalagay na dahilan. Ngunit ayon sa isang insider mula mismo sa Malacanang, malinaw at diretsyong usapin ito ng paghamon sa awtoridad, at iyon ang hindi pinalampas ng palasyo. Ayon sa source, ang ugat ng lahat ay nagsimula noong ika-6 ng Agosto nang magdesisyon si Torre na i-reshuffle ang kanyang mga general. Ipinalipat niya si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Western Mindanao at ipinasok si Lieutenant General Bernard Banac bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Ang problema, walang aprobal mula sa NAPOLCOM. Sa Malacanang, malinaw ang basa, binangga niya ang civilian authority na malinaw na nakasaad sa batas, aniya ng insider. Naglabas ng resolusyon ang NAPOLCOM na kumukontra sa reshuffle, ngunit tumanggi si Torre na umatras. At imbes pa na magpakumbaba, pinatunayan niya ang kanyang paninindigan sa mismong flag raising ceremony ng ika-18 ng Agosto sa Camp Crame. Doon ipinakilala niya si Banac sa bagong posisyon at nagbitaw ng mga katagang tinuring ng palasyo na tuwirang pasaring, no order,
no obstacle, and no challenge can break our unity and our commitment to the nation. Nako, yun pala. Ah. Ay, nako, ito na. Matapang nga. Ibig sabihin nyo, nagpasaring pa. Sabi dito, Oh. At parang, hindi sinusunod yung chain of command. Tama ba? Narinig natin? Chain of command. Oo, baka sino gustong iupo ng Pangulo, wala ka nang magagawa doon. 'Di ba? Ayun lang, nanindigan ang mama. So, kahit manindigan ka, kung hindi naman ikaw ang presidente at meron pa mas mataas sa'yo, si DILG o si Vic Jun, John Vic ba yun? Wala magagawa talaga. Tatanggapin mo na lang talaga ang hatol. Sa puntong yon, hindi na lang si Remulla ang na-offend. Mismong si Pangulong Marcos ay nakaabot na ang reklamo, dagdag ng insider. Ayon sa kanya, nang marinig ng Pangulo ang umano'y kayabangan ni Torre, nagpa siya itong hindi na siya karapat-dapat manatili. Ang mensahe ng Pangulo, civilian authority ang masusunod. Kung hindi marunong sumunod, wala siyang lugar sa posisyon, Yun. aniya ng source. Kaya't mabilis ang naging aksyon. Noong ika-25 ng Agosto, inilabas ang memo, effective immediately, relieved of duty. Walang press release na nagdetalye ng rason, ngunit sa loob ng palasyo, malinaw na ang hindi pagsunod kay Remulla at NAPOLCOM ang tumapos sa karera ni Torre. Bagaman nagmarka ang kanyang maikling termino ng mga matitinding hakbang, tulad ng 5-minute response rule, pagdisiplina sa mga pulis, at pagiging unang PNPA graduate na naupo sa pinakamataas na trono ng PNP, ang lahat ng ito ay nabura ng isang simpleng paalala mula sa Malacanang, kahit gaano kataas ang ranggo mo, ang pulisya ay nananatiling nasa ilalim ng civilian oversight. At kapag binangga mo yon, isang tawag lang mula sa itaas ang katapat ng iyong pagbagsak. Baka hindi naman yan ang dahilan. O baka meron pang ibang dahilan. Kasi may naririnig tayo, eto, mensahe to kahapon. Tinanong sila kung ano yung mga mensahe. Oo, ano ba yung dahil? Baka daw gusto magpolitika. Di umano. Ano tayo magagawa dyan kung gusto ng mama? Oo, baka daw kalabanin. Natatakot, baka daw kalabanin si Bungit-ngit. Oo, paano mo nasabi ang Kuya Goods? May balita rito kahapon, in-interview. May narinig daw na parang tatakbo ata. Tatakbo ba o sasabak sa politika? Ay, alamin natin yan maya-maya. Tuloy natin to. Samantala, maging sa hanay ng mga dating general at retiradong opisyal ng PNP, naging biro at katatawanan ang nangyaring pagbagsak ni Torre. Gumawa na naman daw siya ng bagong kasaysayan, at doon nagsimula ang listahan ng mga sarkastikong titulo na ikinabit sa kanya. Una, siya ang pinakamaikling nanungkulan bilang Chief PNP, 3 buwan lamang at natapos na ang pamumuno. Yun. Pangalawa, siya ang kauna-unahang PNPA graduate na umupo sa pinakamataas na posisyon, isang milestone na nauwi sa kontrobersya at kahihiyan. Yun. Pangatlo, tinawag siyang pinakaunang general na naging champion sa boxing na walang kalaban, isang patutsada sa kanyang hilig na magpakitang gilas kahit walang tunay na laban. Yun. Hindi pa roon natapos ang listahan. Siya rin umano ang kauna-unahang general na naging expert sa heartbeat sa kasagsagan ng KOJC Sage. Yun ang pinakamatindi. Idinagdag Magaling sa detection. Dinetect yung heartbeat. Oo. Paano ngayon yan? Nagsasalita ang mga mamayang Pilipino. Tumatawa sila, kinukutya kayo. First time ever. Ang bilis mong nakasampa, bumulusok ka pababa. Ayun lang. Ang saklap, di ba? Kakahiya. Pinarangalan ka. Oo, pinatawag ka ni Bungit-ngit. Kinamayang ka. Di ba? Ginawa kang PNP chief. Pero wala rin nangyari. Walang naging saysay. Yung milestone mo, hindi maganda yung resulta. Totoo naman. Di ba? Ang problema dito, meron pa siyang mga, yung mga usapin sa kaso.
At hindi pa tapos yung pag-uusap nila doon sa kay Tatay Digong. 'Di ba? Pa na siya ang unang general na umaresto sa isang dating presidente gamit lamang ang warrant of arrest copy na nakasave sa cellphone. Isang hakbang na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan ang legalidad. At pinakamasakit sa lahat, siya rin ang unang general na idineklarang persona non grata sa isang lugar. Isang marka ng kawalang tanggap mula sa mismong mamamayan na dapat sana'y kanyang pinaglilingkuran. Oh, eto. Ang mama, nung panahon na umaaresto, sisipain. Sisipain ko yan. Hindi ba sisipain? Kakalad ka rin ko yan. Yun. Nakalad ka din ang pangalan. Sa kahihiyan pa, mga sama. Ang saklap nito. Ibig sabihin, tingalain ka. Ano kaya sasabihin ng mga kamag-anak? Una, proud siguro, siyempre. PNP chief. Naging PNP chief, di ba? Tapos, ano nangyari? Ano kaya pinag-uusapan ng mga... Kayo mga kasama, anong pinag-uusapan nyo nung nasibak ito sa... Sinibak ba o nirelieve? Kasi ito... actually merong usap-usapan na kaya sinibak, ito ipasok na nga natin, huwag na natin patagalin. Bakit ba kasi sinibak? Ano yung naging problema? Ito yun. Pagkaka-relieve kay General Torre, effective immediately. Well, sabihin ko na, no, nagka-enkwentro ako dito Kasi pinagpipilitan niya na makita-kita at makipaghalubilo sa mga senador. Inaantay ko na umalis siya kasi may ulo ko nun At ang pagkaalam ko, na-demote si Natatis at iba pang general na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. At nagpapaumanin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Boss na si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha. Anak natin Bakalong, tatakbo ng presidente o vice-presidente. Ayun. Kaya siguro sinibak. Nainggit siguro yung mga, nainggit siguro yung ibang baka nga naman maugong ang pangalan. At lumusot. Hindi pwede doon sa baka nainggit. May pangarap din kasi yung iba dyan Yung mga nakapaligid sa kanya. O kaya naman, naasar talaga ang presidente. Mataas ang pangarap. Tama. At sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin ng ibang tao dahil na may nadidinig na pang-aabuso. So ma'am, namumuliti ka na rin siya, start mo na? Parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SILG. Hindi naman maaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama yun. You find it disturbing na parang sabi niyo, ma'am, Yun ang sinasabi natin doon sa vlog natin kagabi. Nagkaroon kasi ng alitan. Di ba parinigan. Di ba? Sa social media, lumawak yung ang iringan nila Itong si Vic Jan at saka itong si Hayer. Malawak. So, baka nagkaroon ng kulay. Nagkaroon ng lamat. At akala siguro nito ni Hayer, papanigan siya ng presidente. So, nangyari, yung boss niya mismo, boss niya yan si Vic Jan, boss niya yan. DILG secretary, ibig sabihin, siya ang humahawak lahat ng kapulisan. Under niya yan si Hayer. Ano nangyari? Nagtaasan ng palakasan ng loob
parang nagpapataasa sa ere. Yun ang sabi sa, sa hula ni Aling Ledesma. Oo. Hindi pwede yung kay Vic dyan. Sibakin. Ayun, sibak. At meron pang balita dito, kasasabi lang ni Manang Aimee, may pangarap maging presidente o VP. Ayun, sinibak. Anak ng bugi talaga, oh. Diba? Ito pa yung isang panayam. Bakit? Bibigyan daw. Pasok muna uli natin to. Politika po, yung General Torre. Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Di ba? Anong marathon ang tatakbuhan nila? Ito, merong balita. Pagkatapos ng sibakan, baka bigyan. Pwede tayong magmaniwala. Pwede tayong maniwala. Nasa inyo naman yan eh. Pero kasi, ugong-ugong ito. Balita ito. Saka lang wait lang Aching lang tayo. Ngangatiyan naman yung ilong natin. Ito. Posible umanong bigyan ng iba pang tungkulin sa gobyerno? Ano ito? Insan. Ano ba yung isang problema na naman ito kung sakasakali? Pwede bang maging NBI director kung hindi ka naman abogado? Tanong lang kasi may mga bali-balita na baka talagang NBI director. Pwede ba yun? Parang ko hindi pwede yun. Lahat ng nagiging NBI director, halos abogado. Kung yun ang mangyayari, hindi pwede. Diba? Pasok. Bilang PNP chief, pero pwede raw bigyan ng ibang posisyon sa gobyerno si General Nicolas Torre III. Ang pumalit naman sa kanya, ang general na nasagasaan sa ginawang balasahan ni Torre sa PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Romualdez. Halos 3 buwan pa lang na hepe ng Philippine National Police, inalis ka agad sa pwesto si Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, difficult but necessary ang desisyon. Git ni Remulla, walang bahid ng politika ang pagkakatanggal kay Torre sa posisyon. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. Bago nito, matatanda ang nagkaroon ng isyu ang PNP at NAPOLCOM dahil sa pagkontra ng NAPOLCOM sa balasahan ay pinatupad ni Torre sa PNP. Kabilang dito ang pagkakaalis kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration, ang ikalawang pinakamataas na pwesto sa PNP. Inilipat siya ni Torre bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. May connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod? That, among other things, is part of the consideration of the President. Ano po talaga yung pinakanilabag ni General Torre? Bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Si Nartates ang napili ni PBBM na halili kay Torre. As a fine Filipino public servants na minsan ay isang sundalo, susunod lang tayo kung ano ang ibibigay na utos, especially this is a general order. Tubong Ilocos Sur si Nartates, nag-graduate ng Philippine Military Academy at bahagi ng Tanglaw Diwa Class of 1992. Dati na rin siya Ilocos. Pero walang problema yun kasi graduate siya ng PMA. So yun. Kasi may tanong, may ugong-ugong, merong, bakit daw, sa bagay, sila nagdesisyon nun eh. Yung isa, sumusuwag. Sumusunod nga sa utos. Di ba, napakulong niya na-arresto niya si Tatay Digong. Na-arresto niya si Pastor. Credit kanino? Sa boss niya. Akala naman ng boss niya, goods sila. Akala naman ito, goods sila ng boss niya. Hindi kakaintindihan. Mataas na kagad. Siyempre, achievement. Meron na achievement eh. Proud sa sarili. Nakipag-boxing pa. Nanalo. Nanalo. Diba? Nanalo nga eh. Walang kalaban. Pero may belt. Ano nangyari ngayon? Sobrang taas. Kaya nga higher eh. Diba? Lagpak. Wala pang 4 na buwan. 3 buwan lang. Sumatotal. Ang pumalit, eto na. Boss, be fair lang. Ayun sabi ni Aling Ledesma. Susunod ka sa trabaho mo, pero
non-partisan. Kung trabaho pang publiko, kaayusan, safety ng Pilipino, yun lang. Oo, yan ang hiling ng ating kababayan, lalong-lalo na si Aling Ledesma. Nagsilbing NCRPO Director at Regional Director sa Calabarzon. Plano rin ni Nartates na ipagpatuloy ang mga reforma sa PNP gaya ng target na 5-minute response ni General Torre. May option naman daw si Torre na mag-early retirement. Alinsunod sa PNP policy, isa lang dapat ang may hawak bilang 4-star rank police general. Kaya kung hindi mag-retiro si General Torre, mananatili sa kanya ang ranggo habang nasa ilalim ng Office of the Chief PNP o ng Personal Holding and Accounting Unit. Agoy, eto na mahirap. Ikaw, hawak-hawak mo ang titulo. Dati, na chief, in 3 months term, napalitan ka ngayon. Oo, hindi naman pwedeng hawak mo pa. Dalawa lang, sabi sa video, dalawa lang pwedeng kahantungan. Magre-retiro ka, early retirement, o magpapasakop ka sa bagong chief PNP. Oo. Magpasakop ka kung ayaw mo mag-retire. Oo, ayaw mo mag-early retirement. Ang tanong, ito. Oo, kung hindi ka magre-retiro at itutuloy mo ang iyong trabaho, paano kung halimbawa yung kaso mo ay umusog at nahatulan? Wala ka pang makuha. Wala ka pang retirement fee, wala ka pang saklap. Diba? Pwede na yun. Oo, mag-retire ka na maaga para naman makakuha ka kagad ng at hindi masayang lahat ng pinaghirapan mo. Yun lang naman. Kaso, meron pa. Kaya habulin ka ng mga na nagkaroon ka ng problema sa KOJC. Diba? Nagkaroon ka ng problema doon sa inaresto na asawa ng taga Dubai ba yun? O hindi ako nagkakamali? O yun nga, yung mga balita na yun. At syempre kay Tatay Digong. Tutulungan ka pa ba ng boss mo? Ito nga ang boss mo nagtapon sa'yo. Sinipa ka. Diba? Yun lang. Ang bali-balita talaga, galit. Kaya nga hindi na nahihirapan yung iba na ipagtanggol ngayon si Bungit-ngit . Dahil yung iba, galing na galing dito kay Hyer. Ang nangyayari ngayon, anak ng bugi. Wala nang ipagtanggol. Bakit? Sino nga ipagtatanggol na kung aalis sila kay Bungit-ngit? Sabi naman ni Ate Amy, kaya nagalit si Bungit-ngit, ambisyoso ang mama. Agoy. Dako. Pasok tayo sa kabilang issue. Pag hindi kayo dumalo, sigurado kayo. Ipapa-aresto, ipapasumpi na kayo ni Cachis Escudero. Bakit? Ito yung balita dito . Nakikialam pa kayo. Kontratista ng mga maanumalyang flood control project kapag hindi po sumipot sa kanilang pagdinig. Ilang senador naman po ang kumpinsidong malawak ang sindikato sa mga flood control project at posibleng nagsasabuatan ito po mga kontratista at ilang kongresista sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Yan Corvera sa balitang yan. Kung hindi nga nila susundin ang salpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant. Yan ang banta ni Senate President Francis Escudero sa mga kontratista ng mga nakukusyong flood control projects kapag inisnab ang susunod na investigasyon ng Senate Pro Ribbon Committee sa September 1. Ayon kay Escudero, hindi siya mangingiming pirmahan ang arrest warrant laban sa mga contractors na ipinasabina ng Senado. Alinsunod niya sa rules ng Senado, maaring ipaaresto ang mga ipinatawag na resource person na tatangging sumipot sa mga investigasyon. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito. Kung hindi nga nila susundin ang salpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant. Hindi ako mag-atubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Proseso ng Senado ay susundan at susunodin namin sino man ang nababanggit doon. So sa pina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yun ay pag-aresto sa kanila para doon sa hearing kung sila hindi susunod. Sabi ni Escudero, kailangan imbestigahan at parusahan ang mga kontratista at iba pang nasa likod ng palpak na ghost projects. Sa ngayon, 10 kontratista nang ipinasabina ng Senado para paharapin sa investigasyon. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na may malaking tao na nasa likod ng panunuhol ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Posible rin umanong may nangyayaring sabuatan sa pagitan ng mga kontratista at mga kongresista para makakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Bulok talaga yung sistema ni Bonjing. Bulok talaga
talaga yung sistemang ginagawa. Hindi lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba eh. Yung supply contracts para dyan sa road, yung mga road barrier, yung mga cat's eyes, yung dating mga netting, yung mga solar, street light, mas malala pa nga yung mga contract dyan. Kahit pa paano, yung mga pangit na flood control na yan, puro kawayan imbes na bakal, may nangyayari, may ginagawa. Mas malala talaga yung mga pinagkakabit na kung talaga namang kalokohan na yun. Hindi pinangalanan ni Marcos ang tinutukoy nitong bonjing, pero ito rin umano ang nagtatanggal sa mga flagship projects ng Pangulo na nakapaloob sa national budget. Tignan naman ninyo, liwa-liwanag, matino yung budget na galing sa DPWH at kay Presidente pag dumarating dito. Pag SONA, bibigay sa amin yung kopya, malaking libro ng NAP, yung budget ng Pangulo yan, at yan ang nanggagaling sa DPWH mismo na talaga ginocular nila. Pag yung GAA na yan, naging gap na, masisindak na lang kami dito sa Senado, yung mga flagship project ng Presidente, tanggal na, ilalagay sa unprogram. Nang tanungin kung sino si bonjing, ito ang sagot ni Marcos. Ma'am, just to be sure, yung bonjing na nire-refer niyo kasi Speaker Martin Romualdez. Wala namang sinasabi, ikaw nagsabi nun. Maraming bonjing doon, sabtakan ng daming baby bonjing. Pag sinita mo, nag-iiyakan. Kumbinsido naman si Senator Raffy Tulfo na malawak ang sindikato sa likod ng mga flood control projects kaya dapat maipatawag ang mga opisyal na posible ring kasabwat sa gobyerno. Nakakabahalaan niya na pati ilang kongresista tinatangka na ring suhulan para manahimik. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestigahan sila sa kanilang kalokohan and then manunuhol sila. Yan man talagang gawain ng mga karamihan sa mga lolo, karamihan sa mga kautan. So para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nag-protect sila. Ipaubay naman ng mga senador sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta kung iimbitahan si Congressman Libiste. Minungkahi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na dahil nadadawit ang ilang kongresista sa issue, mas mabuting independent body at hindi ang Kamara ang mag-imbestiga. Tama. Yan ang magandang sinabi mo. Oo. Tsaka yung nadadawit na pangalan, yun yung may mga ano talaga, baho. Kung hindi naman wala ka namang ginagawa, bakit, 'di ba? Bakit ka matatakot? At bakit mo didepensa ng sarili mo? Kung alam mo naman malinis ang konsensya mo. Ang usaping flood control project, usaping budget. Dinorobo ang budget. Ghost project pala. Naubos ang pera. Anong gagawin natin diyan? Kaya maganda, yung kontratista na sinasabi ni Manong Cheese na ipapaaresto, kung sakaling hindi dadalo, tama lang yun. Kasi hindi natin nakikita itong si Ko. Di ba, kontratista yan? May malaking pangalan na nadadawit yan dito eh. Anong problema dyan? Ipatawag. Pag hindi dumalo, iparesto. Ganun lang. Di ba? Ipapaaresto sino? Yung mga kontratista. Lalabas ang kulay dito. Anong kulay meron dito? Kulay nila lahat. Kung anong kulay ng mga dorobo, lalabas dito sa investigasyon. Bakit? Senador Marcoleta? Matapang na tao. Binalasan niya yung mga, lalo na yung anak. Dito ako humanga sa anak. Kung ano yung puno, seri ng bunga. Paano mo nasabi ang Kuya Good? Paano magsalita ang mama? Panoorin nyo. Kaya nakakabilib eh. Kaya maganda, merong mga representative na ganito yung mindset, kagaya sa tatay. At sana, yung mga iba dyan na nagngangaw ng mga representative, gayahin nyo. Si Representative Paulo Marcoleta. Totoo po na ang tulo ng tubig doon sa amin, mas malakas pa daw yung ihi ng sanggol. Totoo lang. Mas maganda pa daw po yung tulo ng tubig nung hindi pa na-acquire ng prime water. Po, sabi nga ng aking ninang na si Miss Kong Janet Garin, ang tubig naman po dito ay hindi berde. Ang tubig na lumalabas naman po ay hindi pula. Ang mungkahi ko lang naman po na kung sana ay itatalaga natin itong investigasyon na ito, sana po ay gagamitin natin ito para hindi po pagtakpan o tabunan ang ilan sa mga mahahalagang usapin natin tulad ng mga anomalous billions of flood control projects. May we also point out, kasi madaling magpa-imbestiga but the problem perceives and prevails, ano ang mangyayari sa taong bayan? While we are investigating, saan sila pupunta? Sino ang mag-handle ng serbisyo? I move to recognize the Honorable Janet Garin
1st District, Iloilo, for her interpellation. Honorable Deputy Speaker Janet Garin, you may proceed. ma'am. Nako po. Ay, pag ano na lang natin narinig na naman natin si Kong Paulo no? Hayaan na natin siguro. At least narinig na yung pest nito, naku. Oo, kilala. Naku po, hindi. Siya pa mismo parang Ay, Diyos mio, Marimar. Iba na lang pag-usapan natin. Basta pag nakita natin yung pest nun, parang na-allergy tayo eh. Oo, dito na lang tayo, mas maganda pa. At least alam natin na magaling si Kong Paulo Marcoleta, ha? Hindi ko nabibigay pa yung ibang detalye doon kung ano yung mga... yung nagsasalita, hindi natin gusto. Dito tayo. Senador Ronald De La Rosa na dating naging PNP chief, ano ang iyong masasabi sa pangyayaring ito? Expected na yan. Expected yan sa servisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio. You are good when the need exists. Tuwa siya doon sa functus officio, ha? Reaction po ni Senador Bato. Alam niya kasi PNP chief siya dati. Anytime talaga, kahit nga walang dahilan. Diba? Wag na natin sabihin, wala naman dahilan, hindi naman dapat siniba. Yun talaga. Una, bata pa si General Torre. Ang retirement age ito, 2027 pa. 2 years pa? Yes, 2 years pa. Isa ito sa kasalukuyan. Bata naging PNP chief. Meron bang early retirement? Hindi ko alam kung ito, again, sabi ko nga, kung si General Torre ay natuwa o matutuwa sa pagkaka-relieve niya as PNP chief, baka mag-early retirement. Pangalawa, ang problema pa ni General Tates ngayon, hindi ka pwede maging Postal General. Kasi hawak pa niya. May active na Postal General. Isa lang ang Postal General ng PNP. Kung hindi magre-retiro si General Dick Torre bilang PNP chief, kahit pa ang hepe, si General Tates, mananatili ang 3-star general. Hindi sa pwede maging 4-star general. Pero ako din, mas maganda siguro kung yun nga, ang kulang dito yung internal communication. Ewan ko man kung nag-usap-usap sila. Pero sa press con kasi ni Secretary John B. kanina, mukhang hindi sila nag-uusap Ni John Vic tsaka si ano? Sila. Ganon. Alam mo bakit ko nalaman hindi sila nag-uusap? Command conference. Kasi sabi niya, tinanong kasi siya. Alam niya ba ni tatanggalin siya? Ang sabi ni John Vic dito, tinawagan ko siya kahapon 3 beses, 4 o 5 yata. Hindi sumasagot. Mukhang may dinner o something, may gathering. Ganon. So, ibig sabihin, hindi sila nag-uusap, di ba? Oo. Kasi kung nag-uusap kayo, kahit pa emergency, kumbaga kahit na family gathering yan, DILG secretary mo, hindi kita sagot. Dapat, yun nga, yung before that, pinatawag niya. Yun ang sinasabi ko na pag-uusap. Kung may magandang relasyon. Personal, dapat na ganito. Kung if you are in good relations, siyempre. Yung wala kang ang tawag dito, wala kang masamang tinapay. Kung walang gap sa pagitan nila. Dapat mag-uusap kayo bago nyo sabihin. Kasi karir yan mabigat na karir yan. Sabi ko nga sa'yo. Sino pa? Bukod kay General Bato? Senador Rapi Tulfo. Nagsumbong din ba sa'yo? Ano bang sabi? Ano bang masasabi mo rito? Yung heads, talaga so to ease the tension, so Malacanang made a decision, and I respect the decision of Malacanang. May tension daw pagtanggal tension ito. Si Senador Chis Escudero naman, Senate President. Ano ba dapat? Nag-forthwith yung pagtanggal Agad-agad ano ba dapat? Kinagulat din marahil tulad ng madami, kabilang ako doon, yung pagkaka-relieve niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Subalit may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yun. Dahil serving at the pleasure of the President ang sino mang PNP chief. Wala akong nakikita epekto pero administratively maaaring meron. Dahil sa pagkakalam ko ay 4-star general na si General Torres. So nangyari na rin yan dati. Ngayong 4-star general ay hindi humahawak sa posisyon ng PNP chief. Sana hindi maapektuhan dahil again, serving at the pleasure of the President ang sino mang PNP chief. At umaasa ko na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan at kanilang sino matutulin, sino man na mapili o piniling PNP chief ng ating bansa. Ayun, Senate President. Sino pa? Dali pa? Ito, Senador Rizon Tiberos. Magandang reaction ito. Senador. Amy muna daw muna. Si Amy. Amy muna. Senador Amy. Amy. Super ate. Well, sabihin ko na, nagka-enkwentro ako dito kasi pinagpipilitan niya na magkita-kita at makipaghalubilo sa mga senador. Inaantay ko na umalis siya kasi mainit ang ulo ko nun At ang pagkaalam ko, na-demote si Nartates at yung Bapang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit naman nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka at nagpapumanin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John B. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Boss na si John B. At ikalawa,
masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya, natatakong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang epal. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aabuso. So, parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SILG. Hindi naman maaaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakaya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo, ma'am, pamumulitin ako ng General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Yun yung, yun, nakita nyo naman. Ano ba ang punot dulo nito? Hidwaan, di umano, ng amo at empleyado. Yun ang lumalabas dito. Kasi, pag pinag-aralan nyo yung video na napanood nyo, tinawagan, hindi sumasagot, sabi nagmamalaki. Di umano. Yun lang. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, like and share, ha? Tadtadin nyo ng like. Kung gusto nyo i-share na i-share, paabutin nyo ng 1 million, yung like. Paabutin nyo ng 1 million yung videos, yung views. I-share nyo sa ating mga kababayan abroad, sa mga group, na mga maiisog dyan. Shout out sa mga kababayan natin OFW at dito sa Pilipinas. Like and share, bye-bye!